Santo, sumainyo, Panginoon. At sumayo Magpatuloy tayo ay tinatawag ng Diyos sa isang maligayang buhay na nagdadawat sa mga kapatid. Para sa ating kapaliwan at pagmamataas ay humingi tayo sa Diyos ng tawad. Para sa aming nanghihinang pananampalataya sa bisa ng pagpapakumbaba para sa isang maligayang buhay, Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming nayayanig na pag-asa sa ligayang iyong ipinangako sa iyong mga alagad, Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming nanlalamig na pag-ibig na nagtutulak sa amin sa kapalaluan at pagmamataas, Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan sa Sa mga taong kinahulugan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin. Sinasamba ka namin, Ipinagbubunyi ka namin, pinasalamatan ka namin, dahil sa dakilang ng aking kapurihan. Panginoon Diyos sa iyong langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon sa Kristo, buto na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, bawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, tanggapin mo ang ating kahilingan. Ikaw na nalulubog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang banal, ikaw lamang Panginoon, ikaw lamang sa Kristo ng kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwain. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kami sinagip mo sa kalihinan ay makamit ng iyong ligayang walang katapusan sa magitan ng Kristo ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang ating unang pagbasa ay hango sa aklat ni Propeta Zacarias. Hinihimok nito ang mga taga-Jerusalem na magalak dahil sa pagpapakumbabang ipinamamalas ng kanilang haring dumarating na sakay ng hamak na bisirong asno. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sion, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem. Pagkat ang hari mo ay dumating na. Mapagwagi at mapagtagumpay, mapagkumbaba siya, at nakasakay sa isang bisirong asno. Ipapaalis niya ang karuwahe sa Ephraim. Gayon din ang kabayong pandigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang panudla ng mandirigma at ay iiralin ang pagkakasundo ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya ay dagat magkabila, mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan? Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ulitin po natin. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking iyahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Tugon, Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banyag magalit at pag-ibig niya ay hindi kukupas. Siya'y mabuti at kahit kanino hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Tugon, Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian. Ang ibabalitang tunay ko't dakila't makapangyarihan. Tugon, Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkalupit. Tugon, Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Tinuturuan tayo ng sipi galing sa sulat sa mga taga-Roma na ang pagpapaalipin sa mga pita ng laman ay nagdudulot ng kalungkutan. Ang pagpapasakop naman sa Espiritu ng Panginoon ay naghahatid ng tunay na maligayang buhay. Patuloy po nating pakinggan ang mga pagbasa. pagbasa mula sa sulat ni Apostol Pablo. Mga kapatid, hindi na kayong namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos din ang iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas ng hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamumuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita ng Panginoon. Ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mamay kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking amang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y papagpahingahin ko. Pasanin ninyo aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa humilya. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po at naririto kayo. At ganoon din po yung mga nanonood ngayon sa FB live streaming. Kasama rin po yung lahat ng panalangin nyo, idunudulog po natin dito. At yung nga po yung napakahalagang panalangin natin na sana, Panginoon, sa iyong habag at awa, sa iyong kapangyarihan, sana maalis na itong virus na ito.
So patuloy po nating ipanalangin yon, magkaroon ng paghihilom. At dito po sa ating ebanghelyo ngayon, yung mga napakahalagang pananalita po ni Jesus ang papakinggan natin. Sabi niya, lumapit kayong napapagal at nahihirapan. Pangalawa, sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok. Tapos, sabi ng Panginoon, yung pangatlo, yung matuto kayo sa akin dahil ako ay mahinahon, maamo at mababang loob. Simulan po natin yung pananalita ng Panginoon na lumapit kayong napapagal at nabibigatan at nahihirapan. Minsan po may isang nanay lumapit sa akin, reklamo po siya ng reklamo. Sabi niya, Father, pagod na ako sa buhay na ito. Ang dami ko pong pasanin, dami ko pong mga problema sa pamilya namin, puro na lang ako. So sabi ko, reklamo po siya ng reklamo. At sabi ko sa kanya, sige, ateng, kung nagre-reklamo ka na sa buhay mo, pagod ka na, di subukan mo na doon sa buhay na walang hanggan. So ayaw naman po niya. At sabi niya, ayaw ko pa doon, Father. At sabi ko sa kanya, nagdarasal ka ba? Nagdarasal ka ba? Nagsisimba ka ba? Nagrurosaryo ka ba? Sabi niya, di ko na nga po magawa yan, Father, sa dami ng ginagawa. At sabi ko sa kanya, hindi pwede yan. Hindi pwede puro trabaho. Dahil ang tao, meron siyang katawan at kaluluwa. Kailangang makapagpahinga tayo na kasama ang Diyos. Kaya nga po, yung araw ng linggo, yung linggo na ito ay tinatawag na rest day. At ganoon din po, yung mga hindi po makapunta na nasa bahay, kaya po palagian yung live streaming ay pinapaabot po namin sa kanila para makatanggap nila yung kapahingahan at yung tinatawag na bendisyon na pang-spiritual. Kaya napakahalaga po yun. Yung iba naman kasi po, kahit linggo, trabaho ng trabaho. Kahit linggo kung minsan, yung recreation naman, hindi naman talaga nakakipag-create, pupunta sa sabungan, pinapagod yung sarili, sa mall, pero nakakalimutan yung pang-spiritual na pamamahinga. Hindi po pwede yun. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng bendisyon ng Diyos. Itong mundo po na ito, ang daming ino-offer na nakakapagod. Manood ka lang ng TV ng 2 oras, may stress ka na. Internet pa, yung isang nanay, stress siya sa FB kasi daw ang daming hugot, ang daming negative. Eh sabi ko, bakit mag-FB ka pa kung hindi pala nakakatulong yan sa'yo? So nire-remind po tayo ng Panginoon, anak, lumapit ka, magpahinga ka sa akin, meron kang kaluluwa. Pangalawa po, sabi ng Panginoon, pasanin mo ang aking pamatok. Ang aking pamatok ay magaan. Kapag sinasabi po ng Panginoon yung pamatok, yung mga Ilocano po sa inyo, yung sangol, sabi yung inilalagay dito sa kalabaw, yung pamatok na ganon. Pag pinag-uusapan po yun, ay yung mga kautusan ng Diyos. Dahil yung mga utos ng Diyos po ay utos ng pag-ibig. Utos na makakabuti sa atin. At kapag yan ay nasunod natin, sa totoo lang po pag nasundan natin ang Diyos, magaan po sa ating kalooban. Masaya ka. Halimbawa po, sinunod mo yung 7 utos ng Diyos. Yung 7 utos kasi huwag kang magnakaw. Pero pag nagnakaw ka, nakokonsensya ka, nabibigatan ka, walang magnanakaw na masaya. Walang manlalamang na masaya. Pero pag nagbigay ka, naglimos ka, sabi mo, napakagaan ng pakiramdam ko dahil natupad mo yung utos ng Diyos. Nakiapid ka sa utos ng Diyos, huwag kang makiapid. Nabibigatan yung kalooban mo, hindi masaya yung taong nakikiapid. Pero pag minahal mo yung pamilya mo, nagmahal ka, mararamdaman mo
pag sinunod mo yung utos ng Diyos. Kaya sabi ni Lord, halika anak, lumapit ka sa akin, pasanin mo ang aking pamatok. At ang pamatok na yan ay yung aking mga utos na makakapagbigay ng kaluwagan sa iyo. Tapos yung pangatlo po, sabi po ng Panginoon, matuto ka sa akin. Matuto kayo sa akin, ako'y mahinahon, ako'y maamo, ako'y mababang loob. Alam niyo, napakahirap pong maging mahinahon, napakahirap maging mabuti, maging maamo. Yung kuminsan, ang tao mabangis, ang tao masungit, ang tao suplada, ang tao galit ng galit. Siguro, tanungin natin yung bawat isa ng sarili natin. Yung mga tao po ba malapit sa inyo o umiiwas sa inyo? Malapit ba sa atin o umiiwas sa atin yung mga tao? Yung pong pagiging masungit, mabangis, galit, ay work of the devil. Laro yan ng demonyo. Kaya dapat matanggal po yan sa sarili natin. Sabihin natin kay Lord, Lord, tanggalin mo ito. Ayaw kong makipaglaro sa demonyo. At yun din, sabi ng Panginoon, matuto kayo sa akin, maging mababang loob. Hanggang kamatayan ng Panginoon ay mababang loob. Pinigay niya yung kanyang sarili, nagpakumbaba para tayo ligtas. Ama, sa iyong mga kamay, pinagkakaloob ko sa iyo ang aking kaluluwa. Napakababa niya. A servant leader, ang hari na nagpakumbaba upang hindi paglingkuran kundi para maglingkod. Taliwas po ito sa mga tao na may kayabangan, yung mga tao na pasikat, at ito kapag mayabang pasikat, yun na naman, pinaglalaroan ka ng demonyo. Because pasikat, pagiging mayabang, it's the work of the devil. So, ngayong araw na ito, nire-remind po tayo ng Panginoon, anak, lumapit kayo sa akin, kayo nabibiryatan, kailangan nyo ng pahinga. Meron tayong kaluluwa. Pangalawa, sabi ng Panginoon, pasanin mo ang aking pamatok. Magaan yan. Pag sinusunod mo yung aking utos, magaan yan. Nagagaanan yung kalooban mo. At pangatlo, matuto kayo sa akin, mga anak. Maging mahinahon, maamo. Magiging mababang loob. Panginoon, turuan mo po kami na tunay na makasunod sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na pag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at ukol sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Hingin po natin sa Diyos na matularan natin ang pagpapakumbaba ng ating Panginoon Jesucristo upang matamo natin ang tunay na maligayang buhay. Atin pong itutugon, Amang mapagpala, puspusin mo kami ng pagpapakumbaba at ligaya. Ulitin po natin, Amang mapagpala, puspusin mo kami ng pagpapakumbaba at ligaya. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maging huwaran sila ng pagpakumbabang siyang magdudulot ng buhay na puno ng ligaya at katiwasayan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, puspusin mo kami ng pagpapakumbaba at ligaya. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang sa kanilang pagpakumbaba ay madala nila sa buhay
ng ating mga mamamayan ang pag-asa at ligayang kanilang pinapangarap. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, puspusin mo kami ng pagpapakumbaba at ligaya. Para sa lahat ng mga naglilingkod sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sagpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan upang sila'y manatiling ligtas at pagpalain ng kanilang kabayanihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, puspusin mo kami ng pagpapakumbaba at ligaya. Para sa ating lahat na sumasampalataya kay Kristo upang inaasahan nating pagkakaisa ay ating matamo sa pamamagitan ng pagtahak ng landas sa pagkukumbaba. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, puspusin mo kami ng pagpapakumbaba at ligaya. Para sa ating lahat na nanalangin sa linggong ito upang malasap natin ang ligayang ibinibigay ng Diyos sa lahat ng mga naglalakas loob na itakwil ang anumang kapuluan at pagmamataas. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, puspusin mo kami ng pagpapakumbaba at ligaya. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, puspusin mo kami ng pagpapakumbaba at ligaya. Ama naming banal na tunay na maligayang ibuhos mo sa amin ang handog ng iyong Espiritu upang mapuspos kami at pagpapakumbabang maningning sa puso at sa buhay ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pag-aalay. Ang tinapay ng buhay, pinasbasan, hinatid, ialay. Buhagan ang sa aking kaloob at pagsasalong Magsitayo po ang lahat. Malang tayo minamahal na mga kapatid upang ating mga alay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay sinawang sa aming dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa magitan ng Jesucristo, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
sa magitan ni Jesucristo naming Panginoon. Lubang na bagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng bereng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang gang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Santo Papa at ni Roberto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo po ang lahat. Mapagmahal ang amang nasa langit. Tawagin po natin siya. Tentim nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo siyang mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya. Mapalad ang lumalapit at tumatanggap sa Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalala po, yung pagtanggap natin ng komunyon ay strictly na sumunod po tayo sa physical distancing. So may mga guhit po, doon po tayo aapak, tatapat. Pagkatapos po ng nagkomunyon, saka pa lang po kayo lalapit.
Tapos yung pagtanggap po ng komunyon at pagsasabi ng katawan ni Kristo ay hindi na po babanggitin doon, hindi na rin kayo sasagot ng amin, kundi taimtim at tahimik po na tatanggapin ng Panginoon. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Amanay mapagmahal, kami iyong pinapakinabang
ay lubin mong laging lumingon sa pinanggalingan na tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa magitan ni Jesucristo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Oratio Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19 na kumitil na ng maraming buhay at nakakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kalikasan at ang sanhi ng virus na ito, gayon din upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan, na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naaapektuhan. Nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristong iyong anak, na nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina at tulong ng mga Kristiyano, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami. Magsiupo po ang lahat sumandali. So meron pong pastoral letter, yung ating mahal na obispo. Pakikinggan po natin. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, pagbati ng kapayapaan. Natanggap natin ang mga patnubay mula sa ating Interagency Task Force, IATF, ng ating pamahalaan ng lalawigan ng Nueva Ecija ay patuloy na isa sa ilalim sa Modified General Community Quarantine, MGCQ. Kaya naman minarapat kong maglabas ng liyang para sa mga sumusunod na kadahilanan. Una, pasalamat. Salamat sa Diyos sapagkat tayo muling nakapagbukas ng mga simbahan upang makapagdiwang ng mga banal na misang pampubliko. Batid ko na marami sa atin ang may marugdog na kagustuhan upang personal na makadalo sa pagdiriwang ng banal na misa at makatanggap ng sakramento ng Eucharistia. Salamat sa pagsusumikap ng mga kura paroko upang maisagawa ang mga misa ng may pag-iingat sa mga mananampalataya. Salamat sa mga pari na patuloy nagsasagawa ng sakramento ng pagpapahid ng langis sa mga may sakit at nagbabasbas ng labi ng mga yumao. Maraming salamat sa mga volunteers, mga makabuluhang leader laikong lingkod na matyagang nagbabantay at naglilingkod upang mapanatili ang kaayusan ng liturya at kaligtasan ng mga nagsisimba. Salamat sa mga pari at mga extraordinary ministers, mga lay ministers na nag-aatid ng banal na komunyon sa mga hindi nakapasok sa mga bracket ng 21 to 59 years old. Salamat sa mga nagpapanatili ng mga live streaming masses upang ang mga mananampalataya na hindi makadalo ng misa ay makalahok man lamang sa ganitong pamamaraan. Salamat sa mga patuloy na nag-aalay ng balikhandog, nagpapadala ng donasyon, pagkain at anumang tulong sa kanilang mga parokya. Salamat sa mga PDKC at DKPC, nagsusumikap ihanda mga barangay chapels upang ang mga nasa barangay ay makapagdiwang din ng misa o kaya prayer services. Salamat sa mga madre na nagbibigay ng anumang may tutulong sa kanilang mga parokya. Salamat sa mga parish staff na patuloy na naglilingkod sa kabila ng banta ng pandemya. Tunay ng lahat ng ito ay pagsasabuhay ng pagiging mabuting katiwala ng Panginoon. Pangalawa, sabi ng Bishop, pag-iingat. Habang ang aking puso ay puno ng pasalamat sa inyong lahat,
patuloy akong nagpapaalala na panitilihin ang nararapat na pag-iingat sa pamamagitan ng pagsunod sa mga protocol. Sa ilalim ng MGCQ, patuloy na pinanatili sa loob ng tahanan ang mga nagdadalang tao at mga may karamdaman. Batid ko na napakarami sa mga mananampalataya na nasa 20 years old pababa at 60 years old pataas ang gustong-gusto na dumalo ng banal na misa at ipagpatuloy ang kanilang paglilingkod sa simbahan. Salamat sa inyong pagpapakita ng pananampalataya at pagiging mabuting katiwala ng Panginoon. Subalit ang pananatili ninyo sa inyong mga tahanan at pagdalo ng mga live streaming masses ay napakagandang pag-iingat. Ito po ay pansamantala lamang, lilipas din at tayo muling magsasama-sama sa pagpupuri sa Diyos at paglilingkod sa simbahan. Hindi po kayo pinagbabawalan o tinatanggalan ng karapatan. Kayo po at amin lamang. Kayo po ay amin lamang iniingatan. Salamat po sa inyong pang-unawa. Pangatlo, sabi ng obispo, pananalangin. Hindi ko man makita at maramdaman ang lahat ng inyong sakripisyo at pagsusumikap para sa inyong mga parokya. Lagi sana ninyong tatandaan na lagi ko kayong ipinagdarasal. Dalangin ko ang inyong pananampalataya na sana lalo pang lumalim sa kabila ng pandemya. Gayun din ang lahat ng inyong ginagawa upang may pagpatuloy ang paglilingkod ng simbahan. Batid ko din ang mga bayan sa ating diocese na may mga nahawaan na ng COVID-19. Hiniling ko sa Diyos araw-araw ang kanilang kagalingan at kapakanan ng pamilya na kanilang kinabibilangan. Mga minamahal kong kapatid, kay Kristo na hindi pa makadalo ng misa dahil sa mga age bracket. Ito marahil ang pinakamahalagang may paglilingkod natin ngayon sa ating simbahan na alayan ng panalangin ang mga pari, madre at lahat ng volunteers ng ating mga parokya. Ipagdasal din natin ang manamumuno sa ating pamahalaan, ang mga nasa interagency task force at ang mga nasa sektor na nangangalaga sa ating kalusugan. Hilingin natin sa Diyos na lagi sana nilang isaalang-alang ang ikabubuti ng mas nakararami. Umaasa ako ng inyong patuloy na pananalangin para mapuksa ang pandemyang ating nararanasan sa kasalukuyan ay maghatid sa ating lahat balang araw sa isang sama-samang pagtitipon na wala na tayong mararamdamang takot at pangamba. Maghilom tayo bilang isang bayan ng Diyos. Patuloy nating yakapin ang kabanalan sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria at sa pamamatnubay ng makaamang si Apo San Jose. Sa inyo gumagalang, Bishop Roberto Maliari, ang ating pong obispo. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin at bendisyonan po kayo ng mapagmahal na Diyos, sampo ng inyong buong pamilya, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ay pagdiwang natin ang banal na misa, patuloy po tayong manalangin, patuloy nating mahalin at patuloy tayong lumapit sa Diyos. Salamat sa Diyos!